A wonderful Sunday, everyone. It's time for our Simbalay. And we want to thank God for giving us this opportunity that we can celebrate His love, His faithfulness, His goodness in our lives. But first, let me welcome our visitors. If this is your first time to be with us, we are so happy that you came. I also believe that this will not be the last of your visit, but I pray this will be the beginning of your connection with us. Get connected with us, and also you're beginning to develop a relationship in Jesus. And of course, let me welcome also every family who are gathering together to join us in our Simbalay. We have several families na nagkauban nato karong adlaw para mag-celebrate sa ato ang Simbalay. But first of all, before moving forward, let me recognize the places and sites sa mga pamilya nga nagkauban nato during this time of our Simbalay. First, we have in Banawa, we have families also in Banawa celebrating our Simbalay today. We have Santa Ana, we have Guadalupe, we have Fatima, we have families from Tabuan, we have from Labangon, Talisay, families from San Remo, we have also families from Banilad, Mandawi, Consolacion, all the way to Talamban, and also inside Villa Leison, we have families right there. And also we have San Fernando, families from San Fernando. They are always with us in our Simbalay. And also, we have Simbalay here in Elizabeth Juan. So we are so excited to have you, every family and every person, every visitors today. We are so happy that you are here today. But let me give you this verse to encourage all of us so that we can really receive from God today. 2 Corinthians chapter 5:17, it says, "This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun." In John chapter 1 verse 12, it says, "But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Sa dihang imuhang ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, the Bible says you become a new person. Ang pulong sa Ginoo wala siya nag-mention of religion, but the Word of God says we need to have a relation with Jesus. We need to develop our relationship in Jesus. So wala ta nag-introduce of religion karong panahon na, but nag-introduce ta og relation diha sa Ginoo. Meaning makig-relationship ta diha sa ato ang Ginoo. Dapat nato na siya masabtan nga walay religion but relation. Okay? So let me encourage you today as you start your Simbalay, give your undivided attention. Have focus on the Word of God. Focus means avoid distraction. Kanang dili distracted ang imong huna-huna. Avoid walking around, avoid talking and eating while listening to the Simbalay. But let me encourage you to stay focused and receive the Word of God today. Avoid also using your cell phone if you are playing. But let me encourage you, stay focused on the Word of God, because I believe just one word from the Lord can change your life. It can transform your life. You'll become a better person. So I encourage all of you to stay focused and just feel relaxed. Just stay in your comfortable seat, but remain focused in our Simbalay today. Okay? So let me pray for all of you. Father, thank you for giving us this opportunity that we can celebrate. We can thank you for all the things that you have done in our lives and even in our families, God. Lord, today, I pray that your presence, oh God, will be with us. I pray, Lord, that you will pour out your Holy Spirit in every home today as they celebrate, oh God, Simbalay.
Lord, let there be healing, oh God. Let there be provision. I declare, Lord, that your Holy Spirit, your presence will manifest in every home, in every family, oh God, because I believe your Holy Spirit can change the lives of every person today. Lord, as the remaining of our time, oh God, till the end of this Simba Life, God, I pray that you will speak in every heart today as we receive your word, oh God, and let your name be glorified in Jesus' name. And everyone said, Amen and amen. So let me encourage all of you to stand up to your feet and just join us in singing and worship God with all of our heart. God bless you, and I'll see you in your Simba Life today. Simbahan ka na mo.
nga balaan, Dios nga gamhanan, takos ug angyan sa tanan. Oh Jesus, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, tapos ug angyan sa tanan. Simbahon ka, simbahon ka, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, tapos ug angyan sa tanan. Dalaygon ka, awitan ka, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, tapos ug angyan sa tanan.
Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge or strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the saints will roar at the sound of your name. I sing for joy of the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Jesus, only in Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. There's nothing
the promise I have in you. Death could not hold you. The failed door before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Yes, I do. And sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He is started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. If I'm not dead, if you're not done, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead,
from death to life. Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony. From death to life. Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. For our offering thought for today, let me read to you 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. It says here, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial." In a severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Now, the situation of the Macedonian churches, nagaingon diha, they were in severe trial or extreme poverty. Naa diha sila sa tumang kalisod o kapitos o kanang panginahanglanon. But they gave as much as they were able. But they gave, nihatag yapon sila diha sa simbahan tungod kay nagtuo sila nga ang paghatag mao kanay Yahweh nga makalingkawas nila sa kalisod. Mao nang situation diha. They pleaded. In fact, niingon sila din, ingon ang word nga, nihangyo sila sa simbahan nga muhatag diha sa Ginoo. Bisag diha pa sila sa kalisod, bisag diha sa extreme poverty, sa panginahanglanon, but they remain a giver. Nihangyo sila nga muhatag lang yun sila diha sa simbahan. Tungod kay mao kanay Yahweh nga makalingkawas sila diha sa kalisod. May igsoon dili rason ang kalisod nga dili ka makahatag diha sa Ginoo. In fact, kung naa ka sa kalisod, mao na ang panahon nga muhatag ka diha sa Ginoo. Kaya the Bible says, the giving, ang paghatag, mao kanay Yahweh sa pag makalingkawas ka diha sa imuhang kalisod. Giving is the key to your blessing. And I believe giving is not all about money. No, but giving is a lifestyle. Ang pagkamanggihatagon kinaiya sa usa ka tawo. Tungod kay ang tawo manggihatagon, if the person is a giver or a generous person, he always give whenever there is an opportunity to give. Dili na siya mag-struggle kung generous ang tao. Mo na nahitabo po diha sa Macedonia. The Macedonian disciples, they were in severe trial. They were in extreme poverty. But they gave as much as they were able. Nihatag sila biyan paggali sa ilang ability. Entirely on their own, voluntary nihatag sila. In other words, they gave voluntarily and pleaded sa diha sa simbahan, inihangyo sila nga muhatag sila sa ilahang tithes and offering diha sa panalapi. They insisted that despite of their situation, in spite sa ilang panginahanglanon, wala nakapugong sa ilang paghatag diha sa simbahan, paghatag diha sa Ginoo ang ilahang kalisod o ilang sitwasyon.
because they believe that giving is the key nga makalingkawas sila diha sa ilahang sitwasyon. So dili ra sa mga igsuon kung unsa imo situation karon, I believe God will grant sa imong paghatag diha kaniya, ibalik na sa Ginoo nga dili lang ka usa ka pilo, because the Bible says God will return to you 30-fold, 60-fold, 100-fold return. Amen. And I believe kitang tanan gusto nato 100-fold return. No, mo na ihatag sa Ginoo nato, but it will require us to give 100-fold also. Tungod kay mao gyapon na ibalik sa Ginoo kung unsa imong ginahatag, mo na gamiton sa Ginoo nga pinilok-pilo nga panalangin nga iyahang ibalik kanimo. So katong mga Macedonia nahimo silang remarkable giver tungod kay bisan sa ilahang kapit-os, tungod sa ilahang kalisod, they voluntarily give in their own. Nihatag sila. So tan-awa daw na imong tapan. Look at the person beside you. Ask him, are you an extraordinary giver? Are you an amazing giver? Manggihatagon ba ka? Because I believe giving is a lifestyle. O ato nang i-develop tungod kay ang Ginoo usa ka generous nga Ginoo. God is a generous God. And I believe kung ato na siyang i-develop sa atong kinabuhi, na mahihimo ta manggihatagon kanunay, mo share kanunay sa mga panalangin nga ihatag sa Ginoo nato, being a generous person. Being a generous person will always give every time there is an opportunity to give. So ato nang buhaton sa atong kinabuhi, maging maghihatagon ta sa dihang maghatag ta diha sa atong Ginoo diha sa simbahan, ato nang ihatag sa Ginoo nga malipayon diha sa kasing-kasing. Dili pinugsanay, but a cheerful giver mo na gikinahanglan, mo na gipangita sa Ginoo nga maghatag ta nga malipayon ng atong kasing-kasing. Og andam na bata nga buhatag diha sa Ginoo. In River of Life na atong ginahatag nga 10% sa atong income, and then also we have a generous offering nga atong ihatag diha sa Ginoo. Amen. So let's pray. Let's prepare our offering for this day. Lord, thank you for giving us an opportunity that we can worship you with our finances, oh God. Lord, this is an act of worship to you. So I believe, God, nga tanang mahatag karon, Lord, acceptable kanimo, oh God, because Lord, you are worthy of this giving, oh God. Lord, and I pray, Lord, kung sa imo ginahatag karon, imo kaning ibalik ka namo ang 30, 60, and 100-fold return, oh God, nga wala na masudlad tungod kay ang panalangin nagaawas-awas diha sa among kinabuhi. Lord, di lang kami gusto nga panalanginan, but Lord, imo ming gamiton nga kami usab mahimong panalangin sa uban sa mga kinahanglan, o God, amo ka nang ibalik kanila o amo nang itabang kanila, o God, ang panalangin nga imong ginabuo sa amo ang kinabuhi, sa among pamilya, sa among panimalay. God, let there be provision sa dihang muhatag kami. Let there be provision, let there be healing, let there be blessing. Lord, sa tanan nga kinahanglan karon, oh God, so in every areas of their lives, Father, I pray, Lord, nga imong i-grant nila kung sa mga desires sa ilang kinabuhi. Father, we pray that as we give today, Lord, let your name be glorified in our lives. In Jesus' name. And everyone said, Amen and Amen. So also, makita nimo ang ato ang mga accounts din ha. Kung nakinahanglan ka mga mo transfer online, you can see different accounts in your screen and you can send your offering to us. God bless you as you give. Maayong adlaw mga kaigsunan.
Ang uban ninyo, ang inyong simbalay na sa buntag, ang uban sa hapon, ang uban magsimbalay sa gabi. So regardless kung unsang orasa ang inyong simbalay, ang akong pangumusta, akong gipaabot diha kaninyong tanan. Kumusta man ang mga kaigsuonan? Andam na ba mo nga musimba diha sa Ginoo? Andam na ba mo nga mamati sa pulong sa Ginoo? Kining atong kadasig sa pagsimba, kining atong kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, makatakod ni. Our passion to worship God and our passion to study the Word of God is contagious. Sa dihang mag-uban-uban ka sa mga katawhan sa Ginoo nga mga madasigon nga musimba, madasigon nga mutuon sa pulong sa Ginoo, matakdan ka sa ilahang kadasig. Mauna pili agyod ang imong uban-ubanan. Pilion gid nimo kung kinsay imong barkadahon. Kay kung ang imong uban-ubanan, ang imong barkadahon, mga tao nga mainiton, madasigon nga mga lagad ug magtuon sa pulong sa Ginoo, maliwat ka ni anang mga tawhana. Sige, ingna imong tapad be, ingna gusto ko maliwat ko nimo. Diri na pud sa pikas, ingna siya gusto ko nga maliwat ko nimo. Nga naman, kining mag-uban-uban ka sa mga mainiton, madasigon, makugihon, sa pagsimba o sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mutakod na sa atoang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Shout out para sa mga taga San Fernando. Natay mga kaigsuonan diha sa San Fernando, diha gani sa police station pod sa San Fernando, dunay mga amigo nato diha, dunay mga igsuon pod nato nga mamati sila inig ka Domingo, kauban ni Police Officer Mario Paul Pino. Paul, daghang kayong salamat sa pag-facilitate sa atong simbalay, dili lang sa inyong balay, bisan gani diha sa police station. Shout out po sa mga taga Bakayan, mga taga Banilad, Banawa. Shout out po sa mga taga Fatima. Shout out po bisan katong tuwa sa Las Piñas. Kay hapit na silang mubalik nganhi sa Cebu. Tanan nga kauban nato karon, dili tingali nako mahinganlan ang ubang dapit, pero tanan nga nakig-uban ka nato karon, akong kalipay nga makig-uban kaninyo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo o ang inyong kadasig sa ako nang ingon makatakod. Amen. Andam na ba ka? Kuhita daw imong tapat, inga ikaw, andam na ba ka? Diri na po sa pikas, ingna po sa ikaw, andam na ba ka? Dili lang ta mamati, kung dili mag-take notes po ta, dapat atong isuwat sa atong mga notebook ang mga punto, mga pinadayag, mga kamatuoran nga pagadadon sa Ginoo karong adlaw sa dihang magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Sige, atong buhaton ang atong declaration nga atong ginahimo kada semana. Magdungan ta nini. I'm excited to hear. Usba, I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the word of God. Amen. Kada semana ato gining ideklarar nga excited ta nga mamati, andam ta nga mudawat og atong ikinabuhi gayod ang pulong sa Ginoo. Dili lang ta mamati, dili lang nato dawaton, kundi ato yung ikinabuhi aron nga ang atong mga kinabuhi matukod sa lig-on nga patukuranan. Mao nga bisan dunay mga pagsulay, dunay mga hagit, dunay mga problema nga moabot, dili ta dali ma-discourage, dili gani ta mapukan, makapadayon kita tungod kay ang atong kinabuhi natukod sa lig-on nga patukuranan. Amen. Atong padayonon ang atong gisugdan pag Sunday sa mensahe kabahin sa plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Kay ang Dios adunay plano sa atong mga kinabuhi. Nasayod ba ka nga ang Dios dunay plano sa imong kinabuhi? Dili ka aksidente nga gipakatao ni ining kalibutana. Gipakatao ka tungod kay ang Dios dunay plano sa imong kinabuhi. Ang Dios dunay plano sa akong kinabuhi. Ato ning gibasa last Sunday, nag-ingon ang Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future. Sa Cebuano, nagaingon, nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan o dili sa kaalautan. Plano sa paghatag kaninyong paglaom o maayong kaugmaon. Isulti, paglaom o maayong kaugmaon. So ang Dios dunay plano kanato. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ang iyang plano kanato, iyatang pauswagon, ingna kauswagan. His plan for you is to prosper you. Ang iyang planong kaayuhan, nag-ingon ang Biblia, dili kaalautan. His plan for you is to give you a hope and a future. Plano sa paghatag og paglaom og maayong kaugmaon. Ang imong kaugmaon hayag kaayo, ingngano tungod kay maayo nga kaugmaon. Do you believe that God's plan for you is to prosper you? Nagatuo ba ka nga ang plano sa Dios sa imong kinabuhi pauswagon kaniya? God's plan for your life is not determined by your past. You are not defined by your past. God's plan for you did not change when the circumstances around you change. Wala na usab ang plano sa Dios sa imong kinabuhi sa dihang mausab ang mga panghitabo sa imong palibot. Walay makausab. Nothing can alter the plan of God for your life. His plan for you is the same yesterday, today, and even in the days to come. Dili mausab. Mao gina ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang plano sa Dios nga hatagan ka og paglaom og maayong kaugmaon, wala na usab. Ang iyang plano kanimo sa wala pa ang pandemya, karon nga nakaluwas na ta o nakalahos na ta sa pandemya, ang iyang plano nga hatagan kita og paglaom og maayong kaugmaon, wala na usab. Nagapadayon nga maulang gihapon. Sa ako nang giingon last Sunday, ang kinabuhi ni David, ni Haring David, the life of King David, is probably one of the best study in the Bible regarding God's plan to prosper His people. Ang usa ka kinabuhi nga gikan sa kalisod nga mipaingon sa mauswagon nga kinabuhi. Mauna ang kinabuhi ni David. Nagsugod og lisod nga kinabuhi, pero gidala siya sa Ginoo ngadto sa mauswagon nga kinabuhi. Ang ako ganahan kang David, kaysa dihang miuswag og nagmalampuson siya, dili lang siya ang miuswag og nagmalampuson. Ang iyang mga kauban nga mitabang kaniya ug ang iyang mga tinun-an miuswag og nagmalampuson usab kauban kaniya. Sa dihang miuswag si David, sa dihang nagmalampuson si David, ang mga tao nga iyang kauban nagmauswagon og nagmalampuson kauban niya. Ato nang natun-an ang naunang duha ka susi sa pag-uswag ni David. The first two keys that brought David from a life of difficulty and challenges into a life of success and prosperity, ato nang natun-an last Sunday. Ako ning balikan dali lang kaayo sa dili pa nato padayonon ang duha pa ka susi nga nahabilin. Ang unang susi nga akong gidala ninyo last Sunday, kung nahinumdum mo sa atong simba dito sa Sendet, ang unang yawi mao ang the key of patience. Ang susi sa pailog, ingna pailog. Sa English gitawag og patience. Si David, mapailubon siya nga tao. Mapailubon siya sa katumanan sa saad. Wala siya nagdali.
Gisaaran siya sa Ginoo nga mahimo siyang hari sa Israel. Bisan tuod wala dayon natuman pagkasunod semana, wala dayon natuman sa pagkasunod bulan, wala gani dayon natuman pagkasunod tuig ang saad sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Pero si David, nagmapailubon siya. He was patient with the fulfillment of the promise of God in his life. Si David mapailubon nga tao kabahin sa saad sa Dios sa iyang kinabuhi. Iyang nasabtan nga ang katuyuan sa Dios sa pagpanalangin o pagpauswag kaniya dili lang para sa iyang kaugalingon. Ang rason nga panalanginan o pauswagon siya sa Dios tungod kay gusto sa Dios nga panalanginan o pauswagon ang mga tao nga kabahin sa iyang kinabuhi. Sabta niining adlaw nga sa dihang panalanginan o pauswagon ka sa Dios, panalanginan o pauswagon ka sa Dios, kay gusto sa Dios nga panalanginan o pauswagon ang mga tao nga kabahin sa imong kinabuhi. Dili lang ikaw ang panalanginan sa Ginoo. Dili lang ikaw ang pauswagon sa Ginoo. Panalanginan sa Dios, pauswagon sa Dios ang imong pamilya. Panalanginan o pauswagon sa Dios ang mga tao nga kabahin sa imong kinabuhi. Tingali kung doon na kay negosyo, ang imong mga kauban sa imong negosyo. No? Doon na kay mga trabahante. Gusto sa Ginoo nga dili lang ikaw ang muuswag nga tag-iya sa negosyo. Ang mga tao nga nagtrabaho para nimo, panalanginan o pauswagon usab sila sa Ginoo. So ang unang susi sa pag-uswag ni David o nagmalampuson siya, mao ang pagpailob, mao ang patience. Ang ikaduhang nga susi na sa ato nang gitun-an last Sunday, gitawag kini og priority or prioridad. When David started prospering, when David started succeeding in life, David established proper priorities. Isulti, proper priorities. David's priority was the house of God, the church. The church was number one in his budget. Unsa may number one sa imuhang budget? Para ni David, ang Zion or the house of God or the church was number one in his life. It was number one in his budget. It was number one in his prayer request. The church was on top of his list. It was number one in his activities of the week. Kung gusto nimo nga panalanginan o pauswagon ka sa Dios, himoa nga ang church prioridad sa imong kinabuhi. Himoa nga ang church, ang iglesia, ang mga katawhan sa Ginoo, labing importante sa imong kinabuhi. Kung imong unahon ang balay sa Dios, unahon sa Dios ang imong balay. Akong balikon, kung imong unahon ang balay sa Dios, unahon sa Dios ang imong balay. Pero kung imong ipaulahi ang balay sa Dios, kay daghan ka og priority, giuna nimo imong trabaho, giuna nimo ang imong negosyo, giuna nimo ang imong laag, ang imong suroy-suroy, imong giuna imong barkada, o nya imong gipaulahi ang church, gipaulahi nimo ang pagsimba, gipaulahi nimo ang pag-ampo, gipaulahi nimo ang cell group. Pag imong ipaulahi ang balay sa Dios, ayaw katingala nga maulahi pod ang imong balay. Pero kung imong unahon ang balay sa Dios, unahon sa Dios ang imong balay. Pila man ninyo gusto nimo nga ang imong balay unahon sa Dios. Nan kay bawo na ka sa susi. Ang susi dapat unahon nimo ang Dios o imong unahon ang balay sa Dios. Atong gitun-an nga ang mga disipulo sa bag-ong tugon, ang ilang mga kinabuhi centered around the church. The church was the focus of their lives. They did not come to church
on their spare time or extra time or leftover time. Wala sila niingon nga mo apil kog cell group basta doon ako'y time. Wala sila maingon nga mo simba ko inig kadomingo basta doon ako'y time. Ilang gitagaan og time ang balay sa Ginoo. Ilang gitagaan og time ang Dios mismo. Wala nila tagai og extra or leftover time. They made time for the church. Ilagigahinan og panahon ang church. Inga, isulti, akong gahinan og panahon ang church. Amen. Ang Bible nag-ingon nga gihatagan kita sa Dios og unong kaadlaw nga motrabaho og manginabuhi. Apan ang ikapito nga adlaw gihatag sa Dios aron mosimba og magpasalamat kita kaniya. Asa mabasa? Leviticus Kapitulo 23, versikulo 3. Ganahan kay ko sa Cebuano version niini kay klaro gyud kayo. Pamati, makita po na nimo sa imong screen. May unong kaadlaw sa pagtrabaho. Pila daw kaadlaw nga mo trabaho kita? Dili 7, dili 8. Unong kaadlaw. Ingon ang Biblia nga mo trabaho. Apan sa ikapito nga adlaw, mupahulay kamo kay mao kana ang adlaw nga igpapahulay. Ang ikapito nga adlaw, mugunsa daw ta? Dili ta mo trabaho, kundi dili mo pahulay. Ayaw kamo pagtrabaho niya ng adlaw, kundi pagtigom kamo aron sa pagsimba kay adlaw kana nga pasidunggan ninyo ang Ginoo. Nay uban ninyo tingali nagtrabaho mo og mall, o tingali nagtrabaho mo og mga tindahan og mga sapatos, sinina. Normally, pag Domingo, dili na sarado ang mga tindahan. Labi na kung mga kananan, daghan manggugayo, mga on inig ka Domingo, mga on sa gawas. So, ang mga restaurant, usually, pag weekend, pag Domingo, dili na sila sarado. So, kung ang imong trabaho, parehas ni Ana, nagtrabaho, ingon to akong kailang kanang mga hotel, restaurant, kanang mga BPO, kanang mga eroplano or airlines, shipping lines, normally bisag weekend doon na trabaho. Pero kay nag-ingon man ang Biblia nga ang ikapitong adlaw na nga ipahuway aron nga magtigom ta og musimba og magpasalamat niya. Pero ikaw dili ka makapahuway og Domingo tungod sa imong nature sa trabaho. Iampo sa Ginoo, nga Lord tagai ko og trabaho. Mas labi ganing maayo imong pangayoon sa Ginoo negosyo. Lord tagai ko og negosyo aron nga sa adlaw nga Domingo dili gyud ko mo absent. Moadto gyud ko sa imong balay aron nga mosimba kanimo. Kung imong unahon ang balay sa Dios, unahon sa Dios ang imong balay. Kinsa man ninyo gusto ninyo unahon sa Dios ang imong balay. Nan, unaha ang balay sa Dios. So ang unang susi nga si David nagmauswagon o nagmalampuson, he became successful and he became prosperous was because una sa tanan, pailob. Pailob. Ang ikaduha nga susi, priorities. Amen. Ang ikatulong nga yawi or susi sa kinabuhi nga magadala ka nato gikan sa kalisod ngadto sa mauswagon o malampuson nga kinabuhi, mao ning gitawag og progression. Ingna progression. Sa Binisaya, pagtubo. Ikaduhang Samuel, 2 Samuel chapter 5 verse 10, mao ning ingon sa Biblia. And he, referring to David, he became more and more powerful. Say that with me, more and more powerful. Isulti balik, more and more powerful. He became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. Sa lain nga translation, nag-ingon sa Living Bible, David became greater and greater. Isulti, greater and greater. David became greater and greater, for the Lord God of heaven was with him. Sa 2 Samuel chapter 3 verse 1, nag-ingon, the war between the house of Saul and the house of David lasted a long time.
David grew stronger and stronger. Isulti, stronger and stronger. David grew stronger and stronger while the house of Saul grew weaker and weaker. Imong nabantayan, ang unang nga pulong nga gigamit, ang ingon si David became more and more powerful. David became greater and greater. David grew stronger and stronger. Ang ikatulo nga susi sa pag-uswag o pag-asenso ni David mao ang progression or pagtubo. Si David wala ni honong sa pagtubo. Mao'y rason nga wala ni honong ang iyang paglambo. Kung dili mo honong sa pagtubo, dili ka mo honong sa paglambo. Kadaghanan gustong mo lambo og walay honong ang ilang pag-uswag o paglambo, pero dili mo padayon sa pagtubo diha sa Ginoo. Sabta nga kung gusto nimo nga mo padayon ang imong pag-uswag o paglambo, kinahanglan mo padayon ang imong pagtubo diha sa Ginoo. Akong balikon, sabta nga kung gusto nimo nga mupadayon ang imong pag-uswag o paglambo, kinahanglan nga mupadayon ang imong pagtubo diha sa Ginoo. Nganuman, ang imong pag-uswag o ang imong paglambo konektado sa imong pagtubo diha sa Ginoo. Your success and prosperity is in direct proportion to your spiritual growth and development. Kung gusto ka nga mupadayon ka og lambo, kinahanglan mupadayon ka og tubo. Kaya ang imong pag-uswag o paglambo konektado sa imong pagtubo diha sa Ginoo. Si David, sa dihang midaghan na ang iyang katigayunan, midaghan usab ang iyang nasabtan sa kinabuhi nga para sa Ginoo. Sa dihang mitubo na ang kadaghanon sa iyang mga katigayunan, mitubo usab ang iyang kaalam o pagpanabot kabahin sa pagpangalagad sa Ginoo. Si David sa diyang nagsugod na kadato, nagsugod pod ang iyang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa dihang nagsugod na siya kadato, nagsugod pod ang iyang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa dihang misamot ang iyang panalangin, misamot ang iyang kainit o kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang kauswagan, ang pag-asenso, ang promotion sa trabaho, dili na siya babag sa pagpangalagad sa Ginoo. Gigamit ni David ang iyang bahandi sa pagpaduol sa Ginoo. Gigamit ni David ang iyang kadato sa pagpatubo sa iyang relasyon o pag-alagad sa Dios. Busa sabta niining adlaw nga ang imong pag-uswag, ang imong pag-asenso konektado sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kung muhinay ang imong pag-alagad sa Ginoo, muhinay ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung mohonong ka sa pag-alagad sa Ginoo, mohonong ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nganuman, ang imong pag-uswag, ang imong pag-asenso sa kinabuhi, nagdepende sa imong pag-alagad sa Ginoo. Mauna nga si David, ang iyang gihimo sa dihang nagkadaghan na ang iyang bahandi, nagpaduol siya diha sa Ginoo. Iyang gigamit ang iyang kadato sa ipagpatubo sa iyang relasyon o pag-alagad sa Dios. Doon na magoy mga tao nga sa dihang naapa sa kalisod, mainiton o madasigon nga mga lagad sa Ginoo. Sa dihang sugdan na silang panalangin sa Dios tungod kay mainiton o madasigon sila sa pagpangalagad kaniya, nadawat na nilag sugod ang panalangin, dunay uban dili kabalo mo
dumala sa panalangin sa Ginoo. Kaya ang mahitabo sa dihang daghan na og kwarta, sa dihang dunay sakyanan, dili na noon makatultol sa balay sa Ginoo. Inig adlaw nga Domingo bisag asa na maabot. Nakaabot na sa tanang dapit pero dili katultol sa balay sa Ginoo. When your material and financial increase outgrows your spiritual development, your success, your prosperity will destroy your own life. Ingon ang pulong sa Ginoo sa 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you prosper in all things. In how many things? In all things. Ingon ni Juan, mga hinigugma, ang akong pag-ampo nga muuswag mo sa tanang butang. And then nagingon siya, be in health. Magpabilin mo diha sa maayong panglawas, just as your soul prospers. Dini imong masabdan that your financial and material success must be in direct proportion to your physical and spiritual development. Kung dili balansi ang imong kinabuhi, ang imong pag-uswag sa mga butang sa kinabuhi, mo'y mudaot sa imong relasyon sa Dios. Ang imong pag-asenso mo'y muguba sa imong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao ni rason nga sa atoa sa River of Life, doon na kita gitawag og process of development. Isulti process. Pangutan na daw imong tapad, biing na siya, naan na ba ka sa process? Sige nga, naan na ba ka sa process? Nakasabot ba ka siya ng pulong na process? O, there is speakers, tanawa, pangutan na siya, ikaw, naan na ba ka sa process? Kay sa River of Life, doon na kita gitawag nga process of development. Unsa ning process sa River of Life? Human nimo gidawat si Ginoong Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas, dunay process nato gitawag og start up your new life. Magsugod ka og bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Dunay mutabang nimo, dunay mutudlo nimo, 5 lang ni siya kasimana, magkita mo kausa o kaduha sa usa ka semana og tudloan kaniya sa mga susi sa kinabuhi sa pagsugod og bag-ong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Sa dihang mahuman na nimo kining pagsugod og bag-ong kinabuhi or start up your new life, mupadayon ka, ingna mupadayon ka. Dili ka muhunong kay nganuman ang ikatulong nga susi pagtubo. O para magmauswagon ka, magmalampuson ka, dapat mutubo ka, dapat mupadayon ka sa process. Pagkahuman nimo sa start up your new life, mupadayon ka sa life class. Isulti life class. Ang life class dunay 4 ka semana nga tudloan ka kabahin sa imuhang bag-ong pagpangalagad diha sa Ginoo. O niya, human sa 4 ka lesson, 4 na ka semana, 1 lesson a week, pag abot sa ika-5 nga semana, mo encounter ka sa Ginoo. O, mga 2-3 ni siya kaadlaw, o niya, doon na mo yung mga kauban ini, mo adtumog usa ka dapit diin, naatagaan ninyo og panahon nga makigtagbo mo sa Ginoo. Og inyo yung matagbuan ang Dios in a miraculous way nga pagkahuman ni ana ang imong kinabuhi mausab. Pagkahuman sa encounter doon na po'y 4 ka lesson, ingna 4 ka lesson. 4 ka lesson sa 4 ka semana nga imong padayonon mga lesson kabahin sa kinabuhi. Mo nang gitawag og life class. Klase na siya kabahin sa pagtubo sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kung makahuman na ka sa life class, mutabok, ingna mutabok. O, dili gyapon ka mo undang sa life class, mutabok ka paingon ngadto sa School of Leaders. Ngano man, kay kinahanglan nga mo progress ka, kinahanglan nga mutubo ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Nganong kinahanglan nga mutubo ka? Tungod kay mao kini ang ikatulo nga susi sa pag-uswag o pag-asenso. Amen. Ingna imong tapad, manubo ta. O, diri na pod sa pikas, ingna mupadayon ta aron motubo ta. Kay ang pagtubo
mo'y ikatulo nga susi sa mauswagon o malampuson nga kinabuhi. So, ingna imuhang kauban sa imuhang cell, ingna imong kauban sa simbalay, ingna padayon sa pagtubo, ayaw hunong, ayaw undang, padayon kay ang pagtubo ikatulo nga yawi sa kinabuhi nga mauswagon o malampuson. So, unsa gani ang unang susi, gitawag og patience or pailog. Ang ikaduha nga susi, mao ang priorities. Ang ikatulo nga susi or yawi, mao ang progression or pagtubo. Adto ta sa katapusan nga susi, ang ikaupat, gitawag og presence of the Lord. Presensya sa Ginoo. Balik ta sa 2 Samuel chapter 5 verse 10, nag-ingon din and he, referring again to David, became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. Ngano daw nahimong mas kusgan o mas gamhanan si David? Tungod kay ang Dios kauban niya. Sa 1 Samuel chapter 18 verse 12, nag-ingon, now Saul was afraid of David. Nahadlok daw si Saul kang David. Nga naman, because the Lord was with him. Tungod kay ang Dios kauban ni David and he had departed from Saul. O another passage, 1 Samuel chapter 18 verse 14, nag-ingon ang Bible, David continued to succeed in everything. Mipadayon sa paglambo o nipadayon sa pagkamalamposon si David sa tanang butang. Nga naman, for the Lord was with him. Kay ang Dios iyang kauban. So ang ikaupat nga yawi, the fourth key to David's success and prosperity is the presence of the Lord. Sa dihang miuswag o miasinso si David sa iyang kinabuhi, mipaduol siya sa Ginoo. When David succeeded and prospered, David became closer and closer to God. Nagpaduol siya kanunay sa Dios. David did not stop serving God. He kept the presence of God in his life. Listen, God wants you to prosper. Buot sa Dios nga muuswag ka o magmalampuson ka. He wants you to be successful. God wants you to prosper wherever you go. Nga bisan asa ka mo adto, gusto sa Ginoo malampuson ka o mauswagon ka. Mao na iyang ingon sa Joshua chapter 1 verse 7 and 8. Pamati, nag-ingon, be strong and be very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Magmalampuson ka sa tanan nimong pagabuhaton. Verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. I want you to understand this. God cares about you more than you care about yourself. Ang Dios nagpakabana kanimo labaw pa sa imong pagpakabana sa imong kaugalingon. God's desire to prosper you is greater than your desire to prosper. Ang tinguha sa Dios nga muuswag ka mas labaw pa kaysa imong tinguha nga muuswag ka. Ingon ana ang atong Dios, mas labaw ang iyang tinguha para nimo nga muuswag ka kaysa imong tinguha nga muuswag ka. Ang tinguha sa Dios nga panalanginan ka mas labaw pa kaysa imong tinguha nga mapanalanginan ka. Nadunggan na nimo? Nakasabot ka niya na? Akong balikon, ang tinguha sa Dios nga panalanginan ka mas labaw pa
kaysa imong tinguha nga mapanalanginan ka. Nagtinguha ka og balay? Kinsa ninyo nagtinguha og balay? Sige daw, pangutan lang imong tapat. Ikaw, nagtinguha ba kag imong kagulingong balay? Dili problema sa Dios ang paghatag kanimo og balay. Dios siya. Gamhanan siya. Walay imposible kaniya. Ang pangutana, mauni, kung hatagan ka sa Ginoo og balay nga imong gitinguha, unsaon man nimo ang imong balay? Nakapangutana ba ka sa imong kagalingon niya na? Pila ninyo nagtinguha mo og sakyanan, inyong kagalingong sakyanan, tingali motor o tingali unsaman, upatligid, kotse or jeep. Pangutana daw imong tapan, ikaw nagtinguha ba kag sakyanan? Ang Dios dili problema sa paghatag nimo og sakyanan. Nganuman, Dios siya, walay lisod para niya. Ang pangutana mauni, kung hatagan ka sa Ginoo og sakyanan nga imong gitinguha. Unsa may imong gitinguha? Bios. Unsa imong gitinguha? Fortuner. Unsa man nga sakyanan ang imong gitinguha. Kung hatagan ka sa Ginoo sa sakyanan nga imong gitinguha, ang pangutana mao ni, asa man ka moadto? Labi na gyud og Domingo, asa man ka moadto? Ang uban mo saka sa bukid, ang uban mo adto sa dagat, makalimot nga ang pinakaimportante nga dalan basta adlaw nga Domingo, ang dalan nga nagpaingon sa balay sa Ginoo. Mao na si David ingon niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Sa dihang gihagad siya nga musimba, ingon siya, nalipay kaayo ko sa dihang ila kong gihagad nga musimba. Ikaw, ingon ana ba'y imong reaksyon? Basta dunay manghagad nimo nga musimba. Sa dihang dunay manghagad nimo og cell group. Sa dihang dunay manghagad nimo nga dunay training. Excited ba ka? Or moingon ka nga, training na po. Cell group na po. Kada simana man na. Pwede ba absent usa ko karon? Si David dili ingon niya na. Mauna nga sa dihang doon na siya gitinguha, gihatag sa Ginoo, o sa diyang gihatag sa Ginoo niya, iyang gigamit ang panalangin sa Dios nga magpaduol sa Ginoo sa iyang kinabuhi sa matag adlaw. Nagtinguha ba kag negosyo? Unsa nga negosyo imong gitinguha? Ang Dios dili problema sa paghatag nimo og negosyo nga imong gusto. Walay lisod para niya. Ang pangutana, kung hatagan kaniya og negosyo nga imong gusto, asa man ka inig ka Domingo? Ang uban bisag Domingo nagnegosyo. Dapat tanan nga panalangin nga ihatag sa Ginoo nato, ato nang gamiton nga magpaduol kita sa atong Ginoo. Una, dapat karon pa lang nga wala pa ang balay, karon pa lang nga wala pa ang sakyanan nga imong gitinguha, karon pa lang daan nga wala pa ang negosyo nga imong gusto, isettle na sa imong kasing-kasing nga magpaduol ka sa Ginoo. Ngano man, if you don't settle in your heart that you will draw more closer to the Lord, that which you desire might keep you away from God the moment you already have it. Kanang mga butang nga atong gitinguha, either trabaho, butang, negosyo, kung dili nato isettle atong kasing-kasing, bisan wala pa ng mga butanga, magpaduol ko sa Ginoo. Kung moabot man ng mga butanga, dili ta mo undang sa pagpaduol sa Ginoo. Nag-ingon ang Salmo 37, versikulo 4, be happy with the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ang Dios mohatag siya kung unsay gitinguha sa imong kasing-kasing. When God gives you the desires of your heart, don't let the blessings of God keep you away from Him. Instead, use it to bring you closer to the Lord. Kay si David, una iyang gibuhat, ang presensya sa Ginoo
Mo'y ikaupat niya nga Yahweh nga nagmauswagon siya o nagmalampuson siya. Kaysa dihang gisugdan na siya panalangin sa Ginoo, wala niya gitugutan nga ang mga material nga butang mo'y magpahilayo niya gikan sa Ginoo. Kundili iyang gigamit ang mga material nga panalangin, ang trabaho, ang negosyo, sakyanan, balay, iya kining gigamit nga magpaduol siya diha sa Ginoo. So karong sa pagtapos, gusto nako nga imong istoryahon ang Ginoo. I want you to talk to the Lord in private. Sultihi siya in the Lord, tabangi ko. Help me to keep growing. Tabangi ko nga mupadayon ko sa pagtubo. Tabangi ko, Ginoo, nga mupadayon ko to keep developing. Lord, help me to get closer to you every day. Himuan na nga imong prayer kada adlaw. Lord, tabangi ko nga magpaduol ko kanimo kada adlaw. Help me to get closer to you every month. Tabangi ko, Ginoo, nga magpaduol ko kanimo kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig. Dili ko muundang. Kay ang presensya sa Dios, the presence of God, is the first key to succeed and prosper. O akong pag-ampo nga ang imong kasing-kasing may sama sa kasing-kasing ni David. Nag-ingon ang Biblia that he is a man after God's own heart. Ang labing tinguha gyud ni David mao ang kasing-kasing sa Dios o ang presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Buhata kini o ang Dios magahatag kanimo og kauswagan o kalampusan. Amen? Sa dili pa mo magbuwag-buwag diha sa inyohang simbalay, pag storya-storya mo, pag-sharing mo, pangutan na sa upat kasusi nga atong natun-an last Sunday o karong Domingo ha. Asa man nini ang Yahweh nga imo nang nasugdan sa imong kinabuhi. Ikaduha, asa man nining upat ang wala pa nimo nasugdan sa imong kinabuhi. Nagpaduol ba ka sa Ginoo? Nagatubo ba ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo? So i-share, mag-sharing mo, magdinasigay mo, anya pagkuman mag-inampuay mo. Kay ang gusto gyud sa Ginoo, ang iyang plano para nimo magmauswagon ka. Pero doon na siya mga Yahweh nga iyang gihatag ka nato aron magmauswagon kita. Ang una, unsa gani? Patience, dili magdali. Padayon gyud og dut-dut sa Ginoo. And as you grow sa diyang imong buhaton ang insakto nga mga priorities sa kinabuhi, unahon nimo ang balay sa Ginoo, unahon nimo ang mga buluhaton sa Ginoo. Sa dihang imong establish proper priorities, unya motubo ka, you will progress in your walk with the Lord. Unya sa dihang ang panalangin mo abot na gani sa imong kinabuhi, gamita ang mga panalangin sa Dios nga magpaduol ka diha sa Ginoo, dili magpalayo. Kung imong buhaton ka ng upat, musamot nga matuman ang katuyuan o plano sa Dios kanimo, nga mao ang plano sa pag-uswag o paghatag o maayong kaugma. Mag-ampo ko nimo, mag-ampo ko ninyo. Dalaygon ka o Dios nga karong adlaw imong gihuman pagpasabot kanamo ang upat ka Yahweh o susi nga muuswag kami og magmalampuson sama ni David. Tabangin mi Lord nga dili mi magdali, mupailog mi sa dihang mupadayon mi og tubo, sa dihang among buhaton ang mga insakto nga priorities. Lord, dili mi magdali. We will be patient with your promise. Tungod kay kung misaad ka, matuman gayud ka na. Sa dihang amo kang duolon permi Ginoo, magpaduol kami kanimo o musalig kami kanimo Ginoo. Og ang imong presensya makig-uban kanamo, dili kami magpalayo, kung dili magpaduol kami sa imong presensya o ang imong plano matuman. Lord, unsa may ilang mga giatubang nga mga hagit, mga problema, salamat Ginoo nga imo silang ginatabangan to become overcomers because they are more than conquerors. Unsa may ilang mga panginahanglanon, salamat Lord nga nagasangkap ka kay ang imong ngalan El Shaddai, you are more than enough. Kung doon na may mga balatian sa ilang mga kalawasan karon, among pag-ampo Ginoo nga pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus, ilang maangkon ang kaayuhan. Because you are Jehovah Rapha, our healer. You are the great physician and nothing is impossible with you. Lord, ubani sila sa ilahang sharing karon, makadinasigay sila sa usag-usa o makainampuay sa usag-usa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus.
Amen. O amen. Amen. Sige, mag-sharing mo. O niya, akong kalipay nga sunod simana, magkita na punta sa atong simbalay, gyapon ta next week sa inyong mga balay-balay, ato gyapong pagadadon ang pulong sa Ginoo nga magapatubo nato o maghimo kanato nga malamposon, madaugon o mauswagon. God bless everyone.